7 taon na pagsisilbi natapos sa isang malupit na palayas. Habang nagdiriwang ang mga Delia Vega, si Fridia ay itinapon sa ulan, binansagang magnanakaw at inagawan ko anak. "Wala kang puwang sa marangal naming pamilya," bulyaw ni Marco. Ngunit sa pagbagsak ng kanyang luha, isang lihim na mana ang muling mabubuhay. Babangon si Fridia mula sa putikan para bawiin ang lahat. Handa na ba silang lumuhod sa paanan ng babaeng kanilang minaliit? Walang puwang ang isang magnanakaw sa marangal na pamilyang ito, Fridia. Hindi namin kailangan ng isang dumi sa aming pangalan. Mag-impake ka na at lumayas bago ko patawagin ang mga pulis upang kaladkarin ka palabas ng mansyong ito. Ang boses ni Doña Aurora ay parang hagupit ng latigo, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakatayo ang matanda sa gitna ng malawak na sala, suot ang kanyang mamahaling seda na tila baluti laban sa anumang awa. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang mga papeles na nagpapatunay daw sa paglustay ni Fridia ng pondo ng Della Vega Foundation. Isag kasala ng, kailanman ay hindi nagawa, ng babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Dahan-dahang napatingin si Fridia sa kanyang sariling mga kamay. Nanginginig ang mga ito habang hawak ang isang maliit na kahon. Sa loob niyon ay ang isang hand-painted na sachet na matagal niyang pinag-implicated at hinanap sa iba't ibang panig ng bansa. Para lamang iregalo sa anibersaryo ni Doña Aurora. Buwan ang binilang niya para mahanap ang perpektong disenyo na magugustuhan ng kanyang biyuda. Ang munting regalo ay naging simbolo ng kanyang 7 taon na pagsisikap na mahalin at tanggapin ng pamilyang ito. 7 taon siyang nagsilbi ng higit pa sa isang asawa, naging tagapang-alaga, tagapagluto, at tagasunod sa bawat kapritsyo ng mga Delia Vega. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng pagmamahal na yon ay tila naging abo sa harap ng malupit na akusasyon. "Mama, please. Pakinggan niyo po ako. I did not steal anything. You know me. Hinding-hindi ko magagawa ang ibinabintang niyo." Ang pakiusap ni Fridia, ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok dahil sa bara sa kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Marco, ang kanyang asawa na nakatayo sa likuran ni Doña Aurora. Inasahan niyang makikita rito ang kahit munting pagtatanggol, ang pamilyar na init ng bisig na nangakong puprotekta sa kanya sa harap ng altar. Nuit, ang nakita niya ay isang lalaking malamig ang mga mata, umiiwas sa kanyang tingin habang hawak ang isang pamilyar na asul na envelope. "Marco? Hun, please, maniwala ka sa akin. You know I've always been honest with you." Pagmamakaawa ni Fridia habang humahakbang palapit sa asawa. Ngunit bago pa man siya makalapit, iniabot ni Marco ang asul na envelope sa kanya. "It's over, Fridia. The evidence is clear. Ayakong lumaki si Sofia na may ina na isang kriminal. I've already signed the annulment papers. Just sign it and leave quietly. It's better for everyone." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Fridia. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi lamang isang saksak sa puso, kundi isang unti-unting pagdurog sa kanyang buong pagkatao. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay ang siya ring kukuha ng lahat mula sa kanya. "How could you do this? Ibinigay ko ang lahat sa inyo. My youth, my career, my everything. At ngayon pati ang anak ko ay kukunin mo sa akin?" Ang kanyang tinig ay naging isang mahinang hikbi na puno ng pait. "Don't act like a martyr, Fridia. You were just a poor girl we took in. Utang mo sa amin ang marangyang buhay na tinamasa mo." Dagdag ni Doña Aurora, ang kanyang muka ay walang bakas ng emosyon maliban sa pandidiri. Dahan-dahang lumuwag ang hawak ni Fridia sa munting kahon ng regalo. Ang marahang pagbagsak nito sa makintab na marble na sahig ay nagdulot ng pagkabasag ng porselana sa loob. Ang tunog ng pagkawasak ay tila echo ng kanyang sariling buhay. Durog, pira-piraso at wala ng pagkakataong mabuo pa. Hindi siya makahinga. Ang bawat hangin na pumasok sa kanyang bag ay tila may kasamang mga bubog. Ang kanyang mga binti ay nanghina at sa isang pagkakataon, naramdaman niya ang malamig na sahig sa kanyang mga tuhod. Ngunit walang lumapit upang itayo siya. Walang humawak sa kanyang balikat upang sabihing magiging maayos ang lahat. Tumingala siya sa itaas ng hagdan at nakita ang kanyang 6 na taong gulang na anak na si Sofia na hawak-hawak ng isang yaya.
Ang bata ay umiiyak, pilit na kumakawala upang takbuhin ang kanyang ina. Mommy! Mommy, don't go! Ang sigaw ng bata na nagpahirap sa bawat hibla ng puso ni Fridia. Sofia! Akmang tataya si Fridia, ngunit hinarangan siya ng dalawang malalaking bodyguard ng mga De La Vega. Ilabas na yan. Na yun din. Utos ni Marco sa malamig na tono. Tila isang stranger ang kinakausap niya at hindi ang babaeng kahati niya sa higaan kagabi lamang. Kinaladkad si Fridia palabas ng mansyon. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa magaspang na semento ng driveway. Nag-iiwan ng mga gasgas at dugo, ngunit wala siyang nararamdamang pisikal na sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang naglalagablab na hapdi sa kanyang dibdib. Nang tuluyan siyang maitulak palabas ng malaking tarangkahan, ang langit ay tila nahiramay sa kanyang pighati. Ang biglaang pagbuhos ng malakas na ulan ay agad na napabasa sa kanyang manipis na damit. Nakaluhod siya sa gitna ng kalsada. Ang putik ay humahalo sa kanyang mga luha, habang ang mga ilaw ng mansyon na dati niyang tinawag na tahanan ay unti-unting namamatay. Iniwan siyang walang anuman, walang pera, walang dangal, at higit sa lahat, wala ang kanyang anak. Sa gitna ng dilim at lamig ng gabi, isa lamang ang tanong na paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Bakit ang pag-ibig na nagligtas sa kanya noon ay siya ring unti-unting pumapatay sa kanya ngayon? Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa balat ni Fridia ay tila mga karayom na nagnanais tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Wala siyang patutunguhan. Ang malawak na kalsada ng Makati, na dati ay puno ng ningning sa kanyang mga mata, ay naging isang madilim at nakakatakot na maze. Ang kanyang mga paa, na dati ay laging nakasuot ng mamahaling sapatos, ay sugatan na at puno ng putik. Wala siyang nararamdamang lamig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang manhid na sakit ng isang pusong pinatay. Ngunit pilit pa ring tumitibok. Huminto siya sa ilalim ng isang waiting shed. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi kontrolado. Niyakap niya ang kanyang sarili. Pilit na hinahanap ang init na ninakaw sa kanya sa loob lamang ng isang gabi. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang mukha ni Sofia, ang mga munting kamay nito na pilit siyang inaabot, ang boses na tumatawag sa kanya. Ang bawat alaala ay tila isang asin na ibinubudbod sa isang sariwang sugat. Ija? Fridia, ikaw ba yan? Isang paos, ngunit pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Pag-angat ng kanyang ulo, nakita ni Fridia ang isang matandang babae na may hawak na kupas na payong. Si Aling Rosa. Siya ang dating punong tagapagsilbi sa bahay ng yumaong ama ni Fridia, ang tanging tao na nanatiling tapat sa alaala ng kanyang pamilya bago pa siya makuha ng mga De La Vega. Aling Rosa? Ang tanging nasabi ni Fridia bago tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod. Mabilis siyang nilapitan ng matanda at inalalayan. Diyos ko, anong nangyari sa iyo? Bakit ka nasa labas sa ganitong panahon? Nasaan ang asawa mo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Fridia na agad ding nauwi sa isang mahabang hikbi. Wala na po, Aling Rosa. Wala na akong asawa. Wala na akong tahanan. Kinuha nila ang lahat, pati si Sofia. Hindi na nagtanong pa ang matanda. Alam niya ang klase ng mga tao na kinabilangan ni Fridia. Inalalayan niya ang babae patungo sa kanyang munting tahanan, isang barong-barong sa gilid ng riles, malayo sa kinang nga mansyon, ngunit puno ng isang init na hindi kailanman naramdaman ni Fridia sa piling ng mga De La Vega. Sa loob ng maliit na silid, binihisa ni Aling Rosa si Fridia ng tuyong damit at pinainom ng mainit na sabaw. Ang bawat kilos ng matanda ay puno ng paggalinga, isang uri ng pagmamahal na akala ni Fridia ay naglaho na sa mundo. Umiyak ka lang, Iya. Iiyak mo lahat ng bigat na yan, bulong ni Aling Rosa habang hinahaplos ang buhok ni Fridia. Dito sa piling ko, ligtas ka. Hindi ka nila maaabot dito. Bakit nila nagawa iyon, Aling Rosa? 7 taon akong naging mabuting asawa. 7 taon akong naging tapat na manugang. Bakit ganon kadali para sa kanila na itapon ako na parang basura?
Ang boses ni Fridia ay puno ng pagkalito at pait. Ang mga taong ang sinasamba ay pilak at danggal ng pangalan Fridia, ay walang puwang para sa totoong pagmamahal. Ang tingin nila sa iyo ay isang palamuti lamang. At ngayong nakuha na nila ang gusto nila, akala nila ay tapos na ang silbi mo. Paliwanag ng matanda, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit para sa mga taong umapi sa kanyang alaga. Kinabukasan, sa kabila ng panghihina, nagpasiya si Fridia na pumunta sa bangko. Kailangan niyang makuha ang kanyang sariling ipon upang makahanap ng paraan para mabawi si Sofia. Ngunit sa sandaling iabot niya ang kanyang ID sa teller, isang malamig na katotohanan ang sumampal sa kanya. "I'm sorry, Mrs. De La Vega, but your account has been frozen due to a pending legal investigation. According to the documents submitted by your family's legal counsel, these funds are subject to the embezzlement case filed against you." Ang paliwanag ng teller sa isang boses na walang pakialam. Investigation? Embezzlement? Pero sarili kong pera yan. Pinaghirapan ko yan bago pa ako ikasal. Ang giit ni Fridia. Ang kanyang boses ay tumataas na dahil sa desperasyon. "Pasensya na po, ma'am. We are just following legal orders. At isa pa po..." Lumapit ang teller ng bahagya at bumulong sa isang tono na tila nandidiri. "May memo po ang head office namin. We are advised not to facilitate any transactions for you." Napaatras si Fridia, Doña Aurora. Alam niya ang impluwensya ng matanda. Hindi lamang siya pinalayas. Nais siyang burahin sa mundo. Nais silang gutumin at pahirapan hanggang sa wala na siyang lakas na lumaban pa. Lumbasihan ng bangko na tila isang anino. Ang bawat taong nadadaanan niya ay tila tumitingin ng may panghahamak. Siguradong kumalat na ang balita sa mga social circles sa Manila, ang manugang ng mga De La Vega na isang magnanakaw. Bumalik siya sa munting silid ni Aling Rosa. Ang kanyang diwa ay tila nawawala. Ngunit habang nakatingin siya sa isang lumang litra ng kanyang ama na nakasabit sa dingding, napansin niya ang isang bagay. Ang kanyang ama, bago ito pumanaw, ay laging may hawak na isang maliit na susi sa kanyang mga kamay. "Aling Rosa?" tawag niya sa matanda. "Nasaan ang lumang baul ni Papa? Yung sinabi niyang wag na wag kong ibibigay kahit kanino." Natigilan si Aling Rosa. "Nasa ilalim ng aking higaan, Hiya. Itinago ko yon dahil alam kong darating ang araw na kakailanganin mo yon." Ang sabi ng iyong ama, pagdating ng oras na wala nang kakampi si Fridia, ang baul na ito ang magiging sandata niya. Dahan-dahang kinuha ni Fridia ang baul. Maalikabok ito at mabigat. Sa loob niyon ay mga lumang dokumento, mga titulo ng lupa na ang mga pangalan ay hindi De La Vega, kundi ang apelyido ng kanyang ina. Ngunit ang nakakuha ng kanyang atensyon ay isang selyadong envelope na may nakasulat na, "Para sa aking mahal na Fridia, sa oras na basahin mo ito, malalaman mo na ang iyong tunay na halaga." Nanginginig ang mga kamay ni Fridia habang binubuksan ang sobre. Sa loob niyon ay isang dokumento o nagpapatunay ng pagmamay-ari ng isang malawak na lupain sa BGC. Hindi lamang isang maliit na lote, kundi ang pundasyon ng isa sa mga pinakamalaking development sa bansa. Kasabay nito ay ang isang maliit na note. "Huwag kang matatakot sa dilim, dahil sa ilalim ng lupang iyong tinatayuan, may gintong naghihintay na muli kang itayo." Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi, ang mga mata ni Fridia ay hindi na lamang luha ang laman. May sumiklab na apoy, isang malamig na determinasyon. "Hindi niyo ako lubusang mapapatay, Doña Aurora," bulong niya sa hangin. "Dahil ang dumi na itinapon niyo ay siya palang may-ari ng mundong kinatatayuan niyo." Ngunit sa gitna ng kanyang panibagong pag-asa, isang malakas na katok ang yumanig sa pintuan ni Aling Rosa. "Fridia! Alam namin nandyan ka! Lumabas ka kung ayaw mong kaladkarin namin ang matandang yan." Ang boses na iyon ay kay Marco, ang lalaking minsan niyang tinawag na buhay. Ang bawat yabag sa labas ng pintuan ay tila isang pagyanig sa maliit at tagping-tagping dingding ng barumbarong ni Aling Rosa. Hindi lamang ang kahoy na hamba ang nanginginig, kundi pati ang buong pagkatao ni Fridia na kasalukuyang nakakapit sa lumang baul ng kanyang ama. Sa loob ng silid na amoy luma at alikabok, ang takot ay tila isang usok na unti-unting sumasakal sa kanya.
Fridia, huwag mo kaming pilitin na gibain ang pintong ito. Alam naming nandyan ka. Muling umalingaw-ngaw ang boses ni Marco. Wala na dun ang tamis ng mga salitang dati ay nagpapatulog sa kanya sa gabi. Ang naroon na lamang ay ang talim ng pangmamaliit. Dahan-dahang tumayo si Aling Rosa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mukha ay bakas ng katapangan. Huwag kang lalabas, Iya. Ako ang haharap sa kanila. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang malamig na hangin ng gabi kasabay ng figura ni Marco de la Vega. Nakatayo siya doon, suot ang kanyang mamahaling Amerikana na tila isang banyaga sa gitna ng karalitaan. Tumingin siya sa paligid ng may halong pandidiri, tinatakpan ang kanyang ilong habang tinitingnan ang mga gamit sa loob ng dampa. So, dito ka na pala nakatira ngayon? Mabilis ka talagang bumalik sa pinanggalingan mo, Fridia. Bagay na bagay ka sa duming ito, ang sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay pako sa kanyang asawa. Hindi kumibo si Fridia. Tumayo siya ng tuwid, pilit na itinatago ang pang-inginig ng kanyang mga tuhod. Sa kanyang likuran, ang mga dokumento ng kanyang ama ay nakatago sa ilalim ng isang lumang kumot, ang tanging pag-asa na hawak niya. Ano pang kailangan mo, Marco? Pinalayas niya na ako. Kinuha niya na ang anak ko, wala na akong maibibigay sa inyo. Ang boses ni Fridia ay mahina, ngunit may lalim ng pait. Naglakad si Marco palapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay tila isang pananakop sa maliit na espasyo. Inilabas niya ang isang puting papel mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa mesa. Pirubahan mo yan, isang waiver of rights para kay Sofia. Ayaw ni Mama na magkaroon ka pa ng anumang koneksyon sa anak ko. Sa palit nito, bibigyan kita ng sapat na pera para makaalis sa basurang ito at magsimula ng bagong buhay sa probinsya. Tila isang kidlat na tumama sa puso ni Fridia ang mga salitang iyon. Ang kanyang anak, ang kanyang buhay, ay nais nilang bayaran ng bariya. Hinding-hindi ko ipapapalit ang anak ko sa pera niyo, Marco. Hinding-hindi. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala kay Marco. Look at yourself, Fridia. You are living in a literal shanty. Wala kang trabaho, wala kang pera, at ngayon may kaso ka pa ng pagnanakaw. Sa tingin mo ba ay hahayaan ng korte na mapunta ang isang de la Vega sa isang inang katulad mo? You are nothing but a ghost now. Be smart for once. Lumapit si Marco ng mas malapit. Ang kanyang hininga ay amoy alak at kapangyarihan. Sign it and this will all go away. Kung hindi, sisiguraduhin ko na kahit sa panaginip ay hindi mo makikita si Sofia. Sa gitna ng pananakot ni Marco, naramdaman ni Fridia ang hapdi ng kanyang mga kuko na bumaon sa kanyang sariling palad. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang saktan ang lalaking ito na minsan niyang minahal ng higit sa kanyang sarili. Ngunit naalala niya ang sulat ng kanyang ama. Huwag kang matatakot sa dilim. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Marco. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang unang umiwas ng tingin. Maaaring wala akong pera ngayon, Marco. Maaaring itinapon niyo ako sa putikan. Pero tandaan mo ito, hindi lahat ng nakabaon sa lupa ay basura. Ang iba, ginto na naghihintay lamang ng tamang panahon. Napakunot ang no ni Marco, tila nagtataka sa biglaang pagbabago ng aura ni Fridia. Nababaliw ka na ba? Anong ginto ang pinagsasabi mo? Lumabas na kayo sa bahay na ito. Ang mariing utos ni Fridia. Wala akong pipirmahan. At sisiguraduhin ko na ang bawat luhang pumatak sa akin kagabi ay babayaran niyo ng higit pa sa inaasahan niyo. Padabog na lumabas si Marco, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Pagsisisihan mo ito, Fridia. Sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo. Nang tuluyan ng makaalis ang mga sasakyan, bumigay ang lakas ni Fridia. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang paghinga ay mabilis at mabigat. Nilapitan siya ni Aling Rosa at niyakap ng mahigpit. Ija, kailangan na nating kumilos. Hindi sila titigil hanggat hindi ka nila lubos na nadudurog, ang babala ng matanda. Kinuha ni Fridia ang mga dokumento ng kanyang ama. Tumingin siya sa pangalan ng isang tao na nakasulat sa likod ng titulo ng lupa sa BGC. Isang pangalan na narinig na niya noon. Isang tapat na kaibigan ng kanyang ama
na isang tanyag na abogado. Lawyer Mateo Valeriano, basa ni Fridia sa pangalan. Alam niyang ito na ang huling barahan niya. Sa mundong puno ng mga lobo na tulad ng mga Delia Vega, kailangan niya ng isang tagapagtanggol na hindi kayang bayaran ng ginto. Ngunit habang tinitingnan niya ang madilim na kalsada sa labas, isang pangamba ang bumalot sa kanya. Paano kung ang taong ito ay bahagi rin ng mundong nais siyang lamunin? Paano kung sa paghahanap niya ng katarungan ay lalong lumayo ang pagkakataon niyang muling mayakap si Sofia? Sa kabilang bako ng lungsod, sa loob ng isang madilim na opisina, isang lalaki ang kasalukuyang nakatingin sa isang lumang file. Sa loob niyon ay ang larawan ng isang batang babae na may matatamis na ngiti, si Fridia noong bata pa. Ang lalaki ay nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Panahon na, Fridia. Ang pangakong binitawan ko sa iyong ama ay oras na upang tuparin. Ang bawat hakbang ni Fridia patungo sa direksyon ng kalsada ay tila isang pag-akyat sa isang matarek na bundok. Suot ang isang luma at kupas na blusa ni Aling Rosa, pilit niyang inayos ang kanyang sarili. Wala na ang mamahaling alahas. Wala na ang bango ng mamahaling pabango. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may isang uri ng liwanag na hindi kayang bilhin ng salapi. Agliwanag ng isang inang wala ng takot na mawalan. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang lumang bag kung saan nakatago ang mga dokumento ng kanyang ama. Ito ang kanyang tanging kalasag laban sa mga De La Vega. Sumakay siya ng jeep, nakipagsiksikan sa mga taong papasok sa trabaho. Ang kanyang balat ay nadidikit sa pawis at usok ng Maynila. Isang kabalintunaan na, sa gitna ng ingay at gulo ng lungsod, doon niya naramdaman ang tunay na kalayaan mula sa malamig at mapanghusgang katahimikan ng mansyong De La Vega. Matapos ang mahabang paghahanap, narating niya ang isang lumang gusali sa eskolta. Malayo ito sa mga naglalakihang skyscraper ng Makati o BGC, ngunit ang bawat sulok nito ay tila bumubulong ng kasaysayan at integridad. Sa ikatlong palapag, tumigil siya sa harap ng isang pintuang kahoy na may nakaukit na Valeriano and Associates Law Office. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Nang bumukas ang pinto, sinalubong siya ng amoy ng lumang papel at kape. Isang lalaki ang nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas habang ang liwanag ng umaga ay tumatama sa kanyang matipunong balikat. Lawyer Mateo Valeriano? Ang mahinang tawag ni Fridia. Lumingon ang lalaki. Hindi siya ang matandang abogado na inasahan ni Fridia. Si Mateo ay mukhang nasa kalagitnaan ng kanyang 30. May matatalas na mata na tila kayang basahin ang iyong kaluluwa. Ngunit may isang uri ng lungkot na nakatago sa gilid ng kanyang mga labi. Ang kanyang hitsura ay formal. Suot ang isang puting polo na nakatupi ang manggas hanggang siko. "You must be Fridia," ang sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malalim at kalmado, tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw. "I've been expecting you. For a long time." Napatitig si Fridia. "Inaasahan niyo po ako? Paano niyo nalaman na pupunta ako?" Naglakad si Mateo palapit sa kanyang mesa at kinuha ang isang lumang itim na notebook. "Ang tatay mo, si Don Fernando. He was not just a client, he was a mentor and a second father to me. Bago siya pumanaw, iniwan niya sa akin ang misyon na bantayan ka mula sa malayo. Sabi niya, darating ang araw na kakailanganin mo ng isang kakampi na hindi kayang baliin ng mga Delia Vega." Agad na nangilid ang luha sa mga mata ni Fridia. Alam niya po ba na mangyayari ito? Alam niya ang klase ng mga tao na pinasukan mo, Fridia. He knew that gold attracts wolves. He wanted you to learn the hard way, but he also made sure that you have a fortress to return to when everything falls apart. Paliwanag ni Mateo habang pinapaupo si Fridia. Inilabas ni Fridia ang mga dokumento mula sa kanyang bag at inilatag ang mga ito sa mesa. "Gusto ko pong mabawi si Sofia. Yun lang ang kailangan ko. Ang lupa sa BGC, ang pera, wala akong pakialam doon. Gusto ko lang maling mayakap ang anak ko."
Tumingin si Mateo sa mga titulo ng lupa. Pagkatapos ay muling tumingin kay Fridia. Fridia, listen to me carefully. In the world of the Della Vegas, your daughter is a piece of property, a legacy. You cannot win her back with just tears and motherhood. You need power. You need to be someone they cannot step on. Hinawakan ni Mateo ang mga dokumento. Ang lupang ito, it's not just land. It's the heart of their expansion project. If you reclaim this, you are not just taking back your inheritance, you are holding their neck. You are becoming the owner of their future. But they filed a case against me. Magnanakaw daw ako, Mateo. Ipinahiya nila ako sa buong bansa. Ang pait sa boses ni Fridia ay ramdam na ramdam sa silid. Ngumiti ng bahagya si Mateo. Isang ngiting puno ng determinasyon. Then we will give them a show. Let them enjoy their win for now. Let them celebrate. Pero habang nagsasaya sila, dahan-dahan nating hiilahin ang lupang tinatayo nila hanggang sa wala na silang bagsakan, kundi ang putikan. Isang tahimik na sandali ang namayani. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Fridia na hindi na siya nag-iisa. Sa presensya ni Mateo, ang bigat na daladala niya ay tila gumaan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Sugatan, madumi, ngunit ngayon ay may hawak na muling pag-asa. Why are you doing this, Mateo? Hindi ba mapanganib ito para sa'yo? Tanong ni Fridia. Lumapit si Mateo at sa isang pambihirang pagkakataon, ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Fridia. Ang init ng kanyang palad ay nagdulot ng isang kuryente ng kaba at kapanatagan sa puso ni Fridia. Dahil ito ang utang na loob ko sa iyong ama. At dahil tumingin si Mateo ng diretso sa kanyang mga mata. Dahil ang mga taong katulad mo, Fridia, ay hindi dapat hinahayaang mawasak na mga taong ang puso ay gawa sa bato. Tutulungan kita. Hinding-hindi kita iiwan hanggat hindi mo muling nayoyakap si Sofia. Sa gitna ng seryosong usapan, isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Ang sekretarya ni Mateo ay pumasok na maputla ang muka. Attorney, may mga tao po sa labas. Mula po sa Della Vega Law Firm. Gusto po nilang kunin ang mga file tungkol kay Don Fernando. Nagkatinginan si Fridia at Mateo. Ang labanan ay hindi pa man nagsisimula, ngunit ang kaaway ay nasa pintuan na. Huminga ng malalim si Mateo at inayos ang kanyang salamin. Sabihin mo sa kanila, ang mga dokumentong hinahanap nila ay hindi na pag-aari ng nakaraan. Pag-aari na ito ng bagong may-ari ng BGC. Tumingin siya kay Fridia at bumulong. Ready ka na ba, Fridia? Dahil mula sa araw na ito, wala nang iiyak. Ngayon, sila naman ang pagluluhay natin. Punasan mo ang iyong mga luha, Sofia. Ang mga Della Vega ay hindi umiiyak sa harap ng pagkatalo. At tandaan mo ito, Apo, ang iyong ina ay hindi umalis dahil kailangan niya. Umalis siya dahil mas pinili niya ang pera kaysa sa iyo. Ang boses ni Doña Aurora ay parang malapot na pulot. Matamis sa pandinig, ngunit nakakasulasok sa lalamunan. Nakaupo siya sa gilid ng kama ni Sofia, habang hinahaplos ang buhok ng bata gamit ang kanyang mga kamay na puno ng diamante. Sa bawat salitang binitawan niya, unti-unti niyang itinatanim ang lason ng pagdududa sa murang isipan ng bata. Ito ang kanyang pinakamabisang sandata. Ang pagmamanipula sa katotohanan hanggang sa maging isang bangungot ang magagandang alaala. Sa kabilang dako ng mansyon, sa loob ng kanyang Marangian Library, si Marco ay hindi mapakali. Hawak niya ang isang baso ng alak, ang kanyang mga mata ay nakapako sa ulat ng kanilang kumpanya. Mama, hindi bumabalik ang ating mga tauhan mula sa opisina ni Valeriano, ang sabi ni Marco nang pumasok ang matanda sa silid. Sabi nila, may humaharang daw sa mga dokumento ni Don Fernando. Isang bagong abogado na hindi natatakot sa ating pangalan. Isang mapanghamak na niti ang sumilay sa mga labi ni Doña Aurora. Valeriano? Isang maliit na langgam na sinusubukang pigilan ang isang elepant. Hayaan mo sila, Marco. Ang mahalaga ay nasa atin ang bata, at ang publiko ay naniniwalang isang kriminal si Fridia. Walang maniniwala sa isang magnanakaw kahit anong ginto pa ang hawak niya. Ngunit sa kabilang bahagi ng lungsod,
Sa loob ng tahimik na opisina ni Mateo, ang hangin ay puno ng determinasyon at hindi ng panlilinlang. Nakaupo si Fridia sa harap ng isang salamin, pinagmamasdan ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsuko, ay tila nagbabago. The first step of our plan is not legal, Fridia. It's psychological. Ang sabi ni Mateo habang nagtitimpla ng kape. Ang usok mula sa tasa ay marahang pumapaikot sa silid, nagdadala ng amoy ng pag-asa. Gusto nilang maniwala ang mundo na ikaw ay isang dumi na dapat itapon. Kaya naman, ipapakita natin sa kanila ang isang Fridia na hindi nila kailanman nakita. Isang Fridia na hindi na humihingi ng permiso para mabuhay. Pero ang anak ko, Mateo, ang iniisip ni Sofia tungkol sa akin, yon ang pinakamasakit, ang bulong ni Fridia. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bawat salita ay tila isang butil ng kristal na handang mabasag. Lumapit si Mateo at tumayo sa likuran niya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa refleksyon ng salamin. Sofia is a child of the truth, Fridia, and truth has a way of coming home. Pero para mangyari yon, kailangan mong itayo ang iyong sarili. Reclaim your land in BGC and you reclaim your voice. Kapag ikaw na ang may-ari ng lupang kailangan nila para sa kanila proyekto, sila ang magmamakaawa sa'yo para makita ang anak mo. Inilabas ni Mateo ang isang itim na dress mula sa isang shopping bag. Simple, elegante, at tila isang balute. Magkakaroon ng charity gala ang mga Delia Vega bukas ng gabi. Iyon ang gabi kung saan i-anunsyo nila ang kanilang bagong BGC project. Ang proyekto na ang pundasyon ay ang lupang pag-aari mo. Pupunta tayo doon. Napatigil ang paghinga ni Fridia. Gusto mo akong bumalik sa mansong iyon? Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila? Hindi ka babalik bilang asawa ni Marco, Fridia? Ang mariing sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Babalik ka bilang ang babaeng humahawak sa leeg ng kanilang kinabukasan. You will enter that room not as a victim, but as a victor. Hayaan mong makita nilang apoy sa iyong mga mata na dati ay puno lamang ng luha. Dahan-dahang hinawakan ni Fridia ang tela ng damit. Ramdam niya ang lamig nito sa kanyang mga daliri. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang uri ng init na nagsisimulang mag-alab. Isang init na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa pagmamahal niya sa kanyang anak at sa dangal na ninakaw sa kanya. Tutulungan kita sa bawat hakbang, Fridia. Hinding-hindi kita bibitawan, ang pangako ni Mateo. Ang kanyang mga salita ay tila isang angkla sa gitna ng nagangalit na dagat. Nang sumapit ang gabi ng gala, ang mansyon ng mga Delia Vega ay tila isang kaharian ng ginto at pilak. Ang mga ilaw ay nagniningning, ang musika ay marikit, at ang mga bisita ay suot ang kanilang pinakamahal na mga maskara ng kaplastikan. Nakatayo si Doña Aurora sa gitna ng entablado, handa nang ianunsyo ang tagumpay ng kanilang pamilya. Tonight, we celebrate the future of Delia Vega Corp. Our BGC expansion will begin next week, thanks to the legacy of our family. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, ang malalaking pintuan ng ballroom ay bumukas ng dahan-dahan. Ang tunog ng mga yabag sa maringal na sahig ay tila isang babala. Isang katahimikan ang bumalot sa buong silid nang pumasok ang isang babae na suot ang itim na damit. Ang kanyang ulo ay nakataas at sa kanyang tabi ay ang tanyag na si Attorney Mateo Valeriano. Ang mga baso ng champagne ay tila nakalimutang inumin. Ang mga bulungan ay biglang huminto. Si Marco ay napaatras. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay. Si Doña Aurora ay napahawak ng mahigpit sa kanyang mikropono. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at puot. Si Fridia ay naglakad patungo sa gitna. Ang bawat hakbang ay puno ng grasya at kapangyarihan. Huminto siya sa harap ni Doña Aurora. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi abot sa kanyang malamig na mga mata. I'm sorry I'm late, Doña Aurora. Ang boses ni Fridia ay umalingaw. Sa buong ballroom, malinaw at matapang. Pero paano nyo sisimulan ang inyong proyekto? Kung ang may-ari ng lupang kinatatayuan nyo ay kasalukuyan pang nag-iisip kung bibigyan kayo ng pahintulot.
Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga bisita. Ang maskara ng mga De La Vega ay hindi lamang nagkaroon ng lamat. Ito ay tuluyan ng naghihiwalay. Ngunit sa gitna ng tensyon, nakita ni Fridia ang kanyang anak na si Sofia, na nakatingin sa kanya mula sa gilid ng hagdanan. Ang bata ay mukhang natatakot at nalilito. Sa isang saglit, ang tapang ni Fridia ay tila nayanig. Ano ang gagawin niya kung ang mismong anak na ipinaglalaban niya ay tumingin sa kanya ng may takot at hindi pagkilala? Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa bawat panauhin. Ang tanging maririnig ay ang marahang paghinga ng mga taong hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Sa gitna ng liwanag ng mga dambuhalang chandelier, ang anyo ni Fridia ay hindi na ang basang sisiw na itinapon sa ulan, ilang gabi lang ang nakalilipas. Ngayon, siya ay isang estatwa ng danggal, matigas, at hindi mabuhay. Fridia? What is the meaning of this? You've lost your mind. How dare you show your face here after what you did? Ang boses ni Doña Aurora ay gumaralgal, isang bihirang pagkakataon na nawala ang kanyang kontrol. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag sa paghawak ng baso ng champagne, ay bahagyang nanginginig habang nakaturo sa kanyang dating manugang. Security! Get this woman out of here! She's trespassing and she's mentally unstable! Sigaw ni Marco, bagaman ang kanyang boses ay kulang sa otoridad. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng kanyang polo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hindi pagkakapaniwala. Bago pa man makalapit ang mga gwardiya, humakbang pasulong si Mateo. Ang bawat kilos niya ay puno ng kalkuladong panganib. Inilabas niya ang isang asul na folder mula sa kanyang bag at itinaas ito ng sapat upang makita ng lahat. I suggest you hold your breath, Mr. De La Vega. Ang malamig na sabi ni Mateo. I am Attorney Mateo Valeriano, and I am here as the legal counsel of Mrs. Fridia De La Vega, the sole and rightful heir of the late Don Fernando. Ang lupang kinutukoy ninyo sa inyong expansion project, ang Lot 412 ng BGC, ay hindi kailanman naging bahagi ng inyong korporasyon. Ito ay isang personal na pagmamay-ari na ipinamana sa aking kliyente. Ang mga bulungan ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa buong silid. Inheritance? BGC land? Is this true? Tan maririnig mula sa mga negosyanteng naroon. Lies! Pure fabrications! Bulyaw ni Doña Aurora, ang kanyang muka ay nagiging kulay ube sa galit. Fridia is a thief! We have cases filed against her. Marco, do something. This is an insult to our family name. Tumingin si Fridia ng diretso sa mga mata ni Doña Aurora. Ang hapdi ng nakaraan ay tila isang laso na dahan-dahang nagiging lunas. Ang tanging ninakaw sa bahay na ito, Doña Aurora, ay ang aking 7 taon na katapatan at ang pagkakataong maging ina sa aking anak. Ang perang ibinibintang nyo, yon ay barya lamang kumpara sa halaga ng lupang kinatatay at ng inyong pangarap. Lumingon si Fridia sa hagdanan kung saan nakatayo si Sofia. Ang kanyang puso ay tila pinipigas sa nakikitang takot sa mga mata ng bata. Gusto niyang tumakbo, yakapin ang anak at sabihing, "Narito na si Mami." Ngunit alam niyang sa sandaling magpakita siya ng kahinaan, lalamunin siya ng mga lobo sa paligid niya. "Mami?" ang mahinang tawag ni Sofia. Ngunit bago pa man makasagot si Fridia, mabilis na lumapit ang isang yaya at dinala ang bata pabalik sa loob ng silid sa utos ni Doña Aurora. "You see, everyone?" Ang malakas na pahayag ni Doña Aurora sa mga bisita. Ang kanyang boses ay pulo ng mapandinlang na awa. Look at how she causes trauma to a child. She is obsessed. She is dangerous. This is all a desperate act because we cut her off from our wealth. Please, proceed with the dinner. Our legal team will handle this trash. Lumapit si Marco kay Fridia. Ang kanyang hininga ay amoy alak at desperasyon. "Fridia, stop this drama. If you want more money, we can talk, but don't embarrass me like this. Isipin mo ang pangalan ni Sofia." "Pangalan ni Sofia?" Ang sagot ni Fridia. Ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. "I am protecting her name, Marco.
I am making sure she doesn't grow up in a family of liars and thieves. Bukas, matatanggap niyo ang court order. Ang anumang konstruksyon sa BGC ay ititigil. If you step 1 foot on my land, I will sue you for everything you have left. Sa isang huling sulyap sa ballroom, tumalikod si Fridia. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Ang bawat hakbang niya ay isang deklarasyon ng digmaan. Sumunod si Mateo sa kanya. Ang kanyang kamay ay marahang nakapatong sa likod ni Fridia. Isang tahimik na suporta na tila isang pader na sandigan. Nang makalabas sila sa mansyon at makapasok sa loob ng sasakyan ni Mateo, ang tapang ni Fridia ay biglang naglaho. Napayuko siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi kontrolado. Ang lamig ng aircon ng sasakyan ay hindi kayang palamigin ang apoy ng emosyon sa kanyang dibdib. "You did well, Fridia," bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay hindi na ang matigas na boses ng isang abogado, kundi ang malambot na boses ng isang kaibigan. "The first blow is always the hardest." "Nakita mo ba ang mga mata ni Sofia, Mateo?" Ang hitbi ni Fridia. "Natatakot siya sa akin. Ang anak ko, natatakot sa sarili niyang ina. Yun ba ang itinanim nila sa isipan niya? Na ako ay isang halimaw?" Hindi sumagot si Mateo. Sa halip ay hinayaan niya lang na umagos ang mga luha ni Fridia. Alam niyang ang sugat ng puso ay hindi nagagamot ng mga legal na dokumento. Kinuha niya ang isang panya mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa babae. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo ng panandalian, isang init na tila nagbigay ng munting lakas kay Fridia. "We will win her back, Fridia. I promise you that." Ang mariing sabi ni Mateo habang pinapaandar ang sasakyan. "But tonight, let them feel the fear. Let Doña Aurora realize that the woman she threw out in the rain is the same woman who will take away the roof over her head." Habang papalayo ang sasakyan sa mansyon ng mga De La Vega, si Fridia ay tumingin sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nananatiling nakatusok sa kanyang isipan na parang tinik. Paano kung sa pagbawi niya sa kanyang kayamanan, ay tuluyan na niyang naiwala ang puso ng kanyang anak? Hindi maaaring mangyari ito, Marco. Isang hamak na katulong lamang ang babaeng iyan bago natin pinulot sa kalsada. Paano niya makukuha ang lupang yon sa ilalim ng ating mga ilong? Ang boses ni Doña Aurora ay pumapailan lang sa loob ng kanyang library. Bawat salita ay parang basag na kristal na tumatama sa dingding. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang supina na kakarating lang. Ang maranyang silid na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan ay tila unti-unting sumisikip. Si Marco ay nakaupo sa harap ng kanyang ina, nakatitig sa sahig. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod at takot. "Mama, Attorney Valeriano is not just anyone. He's a shark. At ang mga dokumentong hawak nila, they are authentic. Original titles, land taxes paid by Don Fernando's trust. We are in deep trouble." "Trouble? No, Marco. We are the De La Vegas. We own this city." Hinampas ng matanda ang mesa, ang kanyang mga diamante ay kumikinang sa ilalim ng dilaw na ilaw. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kadiliman. "Kung hindi natin makuha ang lupa, gamitin mo ang bata. Gamitin mo si Sofia. Make sure Fridia realizes that every step she takes against us is a step further away from her daughter. Ipakita mo sa kanya kung sino ang tunay na may hawak ng alas." Habang ang bagyo ng put ay namumuo sa mansyon, isang kakaibang katahimikan naman ang bumabalot sa maliit na opisina ni Mateo sa eskolta. Ang amoy ng kumukulong barako na kape ay humahalo sa amoy ng mga lumang libro. Nakaupo si Fridia sa isang sulok, hawak ang isang maliit na sapatos ni Sofia na nailabas niya sa mansyon noong gabing pinalaya siya. Dahan-dahan niyang hinahaplos ang tela nito, ang kanyang mga daliri ay tila nagnanais na maramdaman ang init ng paa ng kanyang anak. "You should eat, Fridia. Kanina ka pa walang laman ng tiyan." Ang malambot na boses ni Mateo ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Inilapag ng abogado ang isang plato ng mainit na pandesal at itlog sa kanyang harap. Isang simpleng almusal, malayo sa mga buffet na nakasanayan niya sa mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pagkain ay hindi lasang abo.
Salamat, Mateo. Ang mahinang tugon ni Fridia. Tumingala siya sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa pa rin. Kanina habang tinitingnan ko ang sapatos na ito, naisip ko, worth it ba ang lahat ng ito? Ang yaman, ang lupa, kung ang kapalit naman ay ang galit ng sarili kong anak? Napo si Mateo sa tapat niya, ang kanyang tingin ay puno ng pag-unawa. Ang ginagawa mo ngayon, Fridia, ay hindi para sa yaman. Ito ay para sa katotohanan. Doña Aurora is feeding Sofia with lies. Kung susuko ka ngayon, lalaki ang anak mo na naniniwala ang kanyang ina ay isang kriminal. Is that the legacy you want to leave her? Umiling si Fridia, ang kanyang panga ay nag-tighten. No, hindi ko papayagan yon. Then we fight, ang mariing sabi ni Mateo. Lumapit siya ng bahagya, sapat na upang maramdaman ni Fridia ang matatag niyang presensya. The De La Vegas are desperate. Expect them to play dirty. Gagamitin nila ang emosyon mo, ang pagiging ina mo, but remember, I am here. Hindi kita iiwan sa laban na ito. Isang golden moment ang namayani sa pagitan nila. Sa gitna ng kaguluhan ng kanilang mga buhay, ang simpleng pag-abot ni Mateo ng tasa ng kape at ang panandaliang pagdaitin ng kanilang mga balat ay nagbigay ng isang uri ng kilig na matagal nang kinalimutan ni Fridia. Hindi ito ang mabulaklak na salita ni Marco. Ito ay ang tahimik na katapatan ng isang lalaking handa nang sumama sa kanya sa impyerno para lamang makamit ang katarungan. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Ang telepono sa mesa ni Mateo ay biglang tumunog. Ang ingay nito ay tila isang babala sa katahimikan ng silid. Matapos ang ilang sandali ng pakikipag-usap, ang mukha ni Mateo ay naging seryoso. Anong nangyari? Ang kabang tanong ni Fridia. It's from the bank, ang sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay naging matigas. The De La Vegas are trying to liquidate the remaining assets to flee the country. At ang masama, balak nilang isama si Sofia. They are planning to take her to Europe by the end of the week. Tila tumigil ang tibok ng puso ni Fridia. Ang kanyang kinatatakutan ay nangyayari na. Nais nilang ilayo ang kanyang anak sa isang lugar na hindi na niya maaabot. No! Hindi nila magagawa yon. May court order tayo! Ang sigaw ni Fridia. Ang kanyang desperasyon ay muling bumabalik. They are powerful enough to bypass some rules, Fridia. But they forgot one thing, ang sabi ni Mateo habang kinukuha ang kanyang Amerikana. They don't own the BGC land anymore. And according to the new injunction I filed, any attempt to move properties or family members linked to the disputed estate is a federal offense. Tumingin si Mateo kay Fridia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Handa ka na bang harapin sila muli? Dahil sa oras na ito, hindi na tayo maghihintay sa korte. Pupunta tayo sa airport. Habang mabilis silang bumababa sa gusali, ang isipan ni Fridia ay naglalakbay. Nakikita niya ang mukha ni Sofia, ang kanyang munting tinig na humihingi ng tulong. Sa bawat hakbang niya, ang kanyang takot ay untunting napapalitan ng isang mapanganib na uri ng tapang. Paano kung mahuli sila? Paano kung ang huling pagkakataon niyang mayakap si Sofia ay maglaho sa gitna ng mga ulap? Huli na ang lahat, Fridia. Sa oras na mabasa mo ito, nasa itaas na kami ng mga ulap. Pinili mo ang lupa, kaya pinili ko ang ating anak. Huwag mo na kaming hahanapin pa. Ang mensaheng iyon mula kay Marco ay tila isang malamig na talim na humiwa sa huling hibla ng katinuan ni Fridia. Hawak niya ang kanyang cellphone habang nakaupo sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan ni Mateo. Ang bawat salita sa screen ay tila nanunuya nagpapaalala sa kanya na ang kapangyarihan ng mga De La Vega ay hindi lamang nasa pera, kundi sa kakayahan nilang maging malupit sa pinakamataas na antas. Mateo, bilisan mo! Please, bilisan mo! Ang pagsusumamo ni Fridia. Ang kanyang boses ay halos hindi na lumalabas dahil sa tindi ng kaba. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa maliit na sapatos ni Sofia. Ang telang porselana nito ay basa na ng kanyang pawis at luha. I can't lose her, Mateo. Hindi ko kakayanin kung ilalayo nila sa akin ang anak ko. Hinga ng malalim, Fridia.
We still have time, ang mahinahon, ngunit mariing sagot ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsada, ang kanyang mga kamay sa manibela ay matatag. Isang kabaligtaran ng naggangalit na bagyo sa loob ng dibdib ni Fridia. Hindi sila makakaalis ng ganun kadali. My team is already at the private hangar. The court order was transmitted 10 minutes ago. Narating nila ang pribadong terminal ng paliparan. Ang paligid ay balot ng katahimikan at ang lamig ng aircon sa loob ng gusali ay tila nanunuot sa buto ni Fridia. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay nagbibigay ng kakaibang echo. Tila bawat tunog ay nagpapaalala sa kanya na bawat segundo ay mahalaga. Sa dulo ng hallway, nakita nila ang pamilyar na figura. Si Marco, suot ang kanyang mamahaling shades, ay nakatayo sa tabi ng kanilang mga maleta. Sa tabi niya ay si Doña Aurora, na mukhang kalmado at tila naghihintay lamang ng isang tsaa sa gitna ng kaguluhan. At sa gitna nila, nakaupo sa isang silya ay si Sofia. Ang bata ay nakayuko. Yakap ang kanyang paboritong manika, ang kanyang maliit na balikat ay bahagyang gumagalaw sa bawat hitbi. Sofia! Ang sigaw ni Fridia. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa tuwa at sakit nang makita ang anak. Akmang tatakbo si Fridia, nuit hinarangan siya ni Marco. Stay back, Fridia. Wala kang karapatang lumapit dito. This is a private flight. You are trespassing. Trespassing? Ang boses ni Mateo ay sumingit. Malamig at puno ng awtoridad habang inilalabas ang isang dokumento. Mr. De La Vega, this is a court-mandated hold departure order. Dahil sa kasong plunder at land grabbing na isinampa laban sa De La Vega Corp, lahat ng miyembro ng inyong pamilya ay hindi pinapahintulutang umalis ng bansa habang isinasagawa ang investigasyon. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Lumingon siya kay Doña Aurora na sa unang pagkakataon ay nawala ng kulay sa muka. This is preposterous! You can't do this! Bulyaw ng matanda. Hindi sila pinansin ni Fridia. Lumuhod siya sa harap ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Sofia, baby, Mommy's here. Halika na, uuwi na tayo. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ang bata. Ngunit sa halip na yakap, ang nakita ni Fridia sa mga mata ng kanyang anak ay ang isang bagay na mas masakit pa sa anumang sampal. Takot. Isang matinding takot at pag-aalinlangan. Mommy, bad person ka daw, ang mahinang bulong ni Sofia. Sabi ni Grandma, kinuha mo daw ang pera namin para iwan kami. Sabi niya, hindi mo na daw ako mahal. Tila gumuho ang langit sa ibabaw ni Fridia. Ang bawat salita ni Sofia ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanya. Tumingin siya kay Doña Aurora na ngayon ay may isang mapanuyang ngiti sa mga labi. Ito ang huling paghihiganti ng matanda, ang sirain ang imahe ng isang ina sa isip ng kanyang sariling anak. You see, Fridia? Ang bulong ni Doña Aurora, sapat na para sila lang ang makarinig. Maaaring nakuha mo ang lupa, pero kailanman ay hindi mo na mababawi ang tiwala ng anak mo. Sa tingin niya, ikaw ang halimaw sa kwento niya. Walang hiya ka, ang tanging nasabi ni Fridia. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Sa gitna ng tensyon, naramdaman ni Fridia ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Mateo. Huwag kang makinig sa kanya, Fridia. Look at Sofia. She's just confused. Lumapit si Mateo at lumuhod din sa tabi ni Fridia. Sofia, alam mo ba ang sapatos na ito? Itinaas ni Mateo ang maliit na sapatos na kanina pa hawak ni Fridia. Gabi-gabi itong hawak ng mami mo habang umiiyak. Kinuha niya ang lahat ng lakas niya para lang mahanap ka. Ang totoong nagmamahal hindi umaalis. At ang mami mo, kailanman ay hindi umalis sa tabi mo sa puso niya. Sandaling natahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ni Sofia habang tinititigan ang sapatos. Dahan-dahang iniabot ng bata ang kanyang kamay. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang kamay ni Fridia, hinablot ni Marco ang braso ng bata. Enough of this! Sofia, let's go! Hila ni Marco sa bata patungo sa gate ng hangar. No!
Marco, nasasaktan ng bata! Sigaw ni Fridia. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang grupo ng mga pulis ang pumasok sa terminal. Ang pinuno nila ay may hawak na warrant of arrest. Doña Aurora de la Vega, Marco de la Vega, isinasama namin kayo sa presinto para sa mga kasong estafa at falsification of public documents. Habang pilit na kinakaladkad ng mga pulis si Marco at ang nagwawalang si Doña Aurora, naiwan si Sofia na nakatayo sa gitna ng terminal, mag-isa at nanginginig. Mabilis na dinaluhan ni Fridia ang anak. Niyakap niya ito ng buong higpit. Ang kanyang mga luha ay bumuhos na tila isang ilog na kumakawala sa dam. I'm here, baby. I'm here. Mommy will never let you go again. Sa bisig ng kanyang ina, unti-unting lumambot ang katawan ni Sofia. Ang bata ay nagsimulang umiyak ng malakas. Isang iyak ng pagpapalaya mula sa mga kasinungalingang itinanim sa kanya. Nakatayo lang si Mateo sa di kalayuan, pinagmamasdan ang mag-ina. May munting ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling alerto. Alam niyang ang laban ay hindi pa tapos. Ang pagkakulong ng mga Delia Vega ay simula pa lamang ng isang mas malaking gulo. Habang papalabas sila ng airport, isang itim na sasakyan ang nakaparada sa labas. At isang lalaking hindi pamilyar ang nakatingin sa kanila mula sa madilim na bintana. Sino ang taong ito na tila naghihintay sa kanilang paglabas? At ano ang kinalaman niya sa nakaraan ni Don Fernando na hindi pa alam ni Fridia? Mommy, totoo ba na kinuha mo lang ako dahil kailangan mo ang lupa ni Grandma? Ang tanong na iyon mula kay Sofia, habang sila ay nakaupo sa loob ng tahimik na sasakyan ni Mateo, ay tila isang malamig na hininga na nagpatigil sa tibok ng puso ni Fridia. Nakatingin ang bata sa bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na mabilis na naglalaho. Ang kanyang maliit na boses ay walang bakas ng galit, kundi puno ng isang nakakangilong kawalan ng malay. Gusto ni Fridia na sumigaw. Gusto niyang sabihin sa anak na ang lahat ng ginagawa niya ay para sa kanilang dalawa. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng mga bubog, ang tagumpay niya sa paliparan, ang pagkakaaresto kay Marco at Doña Aurora, ay tila isang hungkag na kaganapan. Anong silbi ng pagkapanalo sa batas kung ang mismong kaluluwa ng kanyang anak ay binihag na ng mga kasinungalingan ng kanyang mga kaaway? Naramdaman ni Fridia ang marahang pagpisil ni Mateo sa kanyang kamay sa ibabaw ng gear stick. Isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa. Sofia, sweetheart? Ang panimula ni Mateo, ang kanyang boses ay parang isang kalmadong dagat sa gitna ng unos. Minsan, ang mga tao ay nagsasabi ng mga bagay na hindi totoo para lamang protektahan ang kanilang sarili. Ang mami mo, tinawid niya ang impyerno para lang hindi ka mawala sa kanya. Ang lupa, ang pera, para sa kanya, mga bato lang yon na walang halaga kumpara sa isang niti mo. Hindi sumagot si Sofia. Niyakap lang niya ang kanyang manika ng mas mahigpit. Ang kanyang katawan ay tila naging isang maliit na kuta na ayaw nang magpapasok ng kahit sino. Ang sugat na iniwan ni Doña Aurora ay hindi isang galos na madaling maghilom. Ito ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa tiwala ng bata. Dalin muna natin siya sa isang ligtas na lugar, Fridia. Bulong ni Mateo nang makarating sila sa isang pribadong condominium sa BGC. Isang lugar na hindi alam ng mga De La Vega. Dito, walang makakaisturbo sa inyo. Kailangan nyo ng panahon para muling makilala ang isa't isa. Habang inalalayan ni Mateo si Fridia at ang nakatulog lang si Sofia, patungo sa loob ng gusali, hindi nila napansin ang itim na sasakyan na kanina pa nakabuntot sa kanila. Sa loob nyon, ang isang lalaking may mapusyaw na buhok at malalamig na mata ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang salamin. Ang kanyang mga daliri ay marahang tinatapik ang manibela. Ang bawat tunog ay tila isang countdown sa isang kaganapang hindi maiiwasan. Nahanap na kita, Fridia. Ang bulaw ng lalaki sa hangin. Ang kanyang boses ay may halong paet at isang uri ng pangungulila na matagal nang ibinaon sa limot. Sa loob ng unit, matapos maihiga si Sofia, naupo si Fridia sa balkona, nakatingin sa malawak na skyline ng BGC. Ang lupang kinatatayo nila ngayon ay ang lupang ipinaglaban niya. Ngunit bakit tila ang bigat pa rin ng bawat paghinga niya?
You're thinking about that man in the car, aren't you? Lumapit si Mateo. May dalang-dalawang tasa ng mainit na tsaa. Ang bango ng mansanilya ay nagbigay ng munting kapanatagan sa nag-uguluhang isipan ni Fridia. Nararamdaman ko, Mateo. May isang bagay na hindi ko pa alam. May aninong nakabuntot sa atin na hindi galing sa mga Della Vega. Ang amin ni Fridia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Inilapag ni Mateo ang tasa at tumayo sa tabi niya. Sapat na malapit para maramdaman ni Fridia ang init ng katawan ng lalaki. Huwag mong isipin yun ngayon. Ang mahalaga, kasama mo na si Sofia. Ang paghilom ng puso niya ay hindi mangyayari sa isang gabi. Be patient with her, and be patient with yourself. Dahan-dahang isinandal ni Fridia ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot at pagod niya ay tila dahan-dahang natutunaw. Salamat, Mateo. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ka. I promised your father, Fridia, and I am promising you now. Ang boses ni Mateo ay naging malalim. Ang kanyang kamay ay marahang humawak sa bewang ni Fridia. Isughaplos na hindi humihingi, kundi nagbibigay ng proteksyon. Hinding-hindi kita bibitawan. Kahit anong anino pa ang lumitaw mula sa nakaraan mo. Ang kilig na naramdaman ni Fridia ay hinaluan ng isang kakaibang kaba. Ang kanilang lapit ay tila isang panalangin sa gitna ng kaguluhan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang biglaang pagtunog ng doorbell. Nagkatinginan ng dalawa. Sino ang pupunta doon sa ganitong oras? Nang buksan ni Mateo ang pinto, walang tao sa labas. Ngunit sa paanan ng pinto, may nakapatong na isang lumang kwintas na may pendant na hugis puso. Isang kwintas na pag-aari ng ina ni Fridia na matagal nang nawawala. At sa loob ng pendant, may isang maliit na papel na may nakasulat. Ang katotohanan ay hindi matatagpuan sa mga dokumento, Fridia. Matatagpuan ito sa dugong nananalaytay sa iyong mga ugat. Magkita tayo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sino ang nag-iwan ng kwintas na ito? At anong sikreto ang itinatago ng pamilya ni Fridia na mas malaki pa sa yaman ng mga Della Vega? Dahan-dahang kinuha ni Fridia ang kwintas mula sa sahig. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa bawat sentimetro ng paglapit dito. Ang gintong kadena ay tila naglalabas ng isang uri ng kuryente na dumadaloy diretso sa kanyang alaala. Sa loob ng maliit na pendant na hugis puso, maroon ng kupas na litrato ng kanyang ina. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay bago ito binuwi ng tadhana sa isang misteryosong aksidente. Mateo, ang kwintas na ito. Suot ito ni Ina noong huling araw na nakita ko siyang humihinga, ang bulong ni Fridia. Ang kanyang boses ay halos maglaho sa hangin. Ang bawat salita ay tila isang butil ng tait na bumabara sa kanyang dibdib. Paano ito napunta sa labas ng pinto? Akala ko nawala na ito kasabay ng pagkawala niya. Mabilis na lumabas si Mateo sa hallway. Ang kanyang mga mata ay pilit na binabagtas ang kadiliman ng bawat sulok ng gusali. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang malamig na liwanag ng mga bumbilya at ang katahimikan na tila nanunukso. Pumalik siya sa loob at isinarang mabuti ang pinto. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakapit. Bakas na isang lalaking handang pumatay para sa kaligtasan ng babaeng nasa harap niya. Fridia, look at me. Ang mariing utos ni Mateo habang hinahawakan ang magkabilang balikat ni Fridia. Ang init ng kanyang mga palad ay nagsilbing angkla sa naguguluhang isipan ng babae. This is not a coincidence. This is a message. Someone knows who you really are, and they are not using the law to reach you. They are using your heart. Natatakot ako, Mateo. Ang amin ni Fridia, isinasandal ang kanyang no sa dibdib ng lalaki. Nararamdaman niya ang malakas at matatag na pintig ng puso ni Mateo. Isog ritmo na nagbibigay sa kanya ng lakas sa gitna ng panghihina. Parang bawat hakbang ko palayo sa mga Della Vega, lalong lumalapit ang isang aninong hindi ko kilala. What if my father's death and my mother's past are connected to a world even darker than Doña Aurora's? Hindi sumagot si Mateo. Sa halip ay mas hinigpitan niya ang yakap kay Fridia. Sa sandaling yon, ang kanilang mga hininga ay nagtagpo isang kilig na hinaluan ng pangamba. Hindi ito ang oras para sa pag-ibig, ngunit sa gitna ng banta,
Doon nila naramdaman ang pinakamalalim na koneksyon. Kinaumagahan, ang sikat ng araw sa BGC ay pumasok sa bintana. Ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig sa loob ng unit. Nagising si Fridya nang maramdaman ng isang maliit na kamay na humahap los sa kanyang pisingi. Si Sofia. Ang bata ay nakatingin sa kanya. Wala na ang takot kagabi, kundi isang uri ng pag-aalinlangan na nais ng mabura. "Mommy, are you crying again?" Ang mahinang tanong ng bata. Pilit na ngumiti si Fridya at binuhat ang anak. "No, baby. Mommy is just happy that you are here. Gagawa tayo ng pancakes, okay? Iyong maraming chocolate syrup, gaya ng dati." "Sabi ni Grandma, hindi daw maganda ang pancakes mo. Sabi niya puro dumi daw ang luto mo." Ang sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay tila isang tinik na muling bumaon sa puso ni Fridya. Huminto si Fridya. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. "Sofia, pakinggan mo si Mami. Ang bawat pancake na niluto ko para sa'yo noon, hinaluan ko yon ng pagmamahal. At ang pagmamahal, anak, ay hindi kailanman nagiging dumi. Gagawin natin ito ngayon at ikaw ang magsasabi sa akin kung ano ang lasa, okay?" Habang nagluluto, pinagmamasdan sila ni Mateo mula sa di kalayuan. Ang tagpong yon ay tila isang painting ng isang pamilyang pilit na binubuo mula sa mga piraso ng pagkawasak. Ngunit ang katahimikan ay muling binasag ng pagtunog ng telepono ni Mateo. Isang hindi pamilyar na numero. "Attorney Valeriano speaking." Ang boses ni Mateo ay naging matigas. "Masyado kong maraming alam, attorney." Ang boses sa kabilang linya ay malalim at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. "Sabihin mo kay Fridya, ang lupang hawak niya sa BGC ay hindi lamang pundasyon ng mga gusali. Ito ay sementeryo ng mga sikretong pilit na ibinaon ng tatay niya. Kung gusto niyang malaman ang totoo tungkol sa ina niya, dalhin mo siya sa lumang tulay ng Pasig sa ganap na 10:00 ng gabi. Mag-isa." "Sino ka? What do you want?" ang tanong ni Mateo, ngunit naputol na ang linya. Tumingin si Mateo kay Fridya na kasalukuyang tumatawa kasama si Sofia. Ang tawanan nila ay tila isang marupok na kristal. Alam ni Mateo na kailangan niyang protektahan ang sandaling ito, ngunit alam din niya na ang anino ng nakaraan ay hindi titigil hanggat hindi nito nakukuha ang dugo ni Fridya. "Mateo, who was that?" tanong ni Fridya. Napansin ang pagbabago ng aura ng abogado. "Wala, Fridya. Just some legal matters about the Della Vega's frozen assets." Pagsisinungaling ni Mateo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagsisinungaling. Ang kanyang mga kamay ay pasimpleng kinuha ang kanyang baril na nakatago sa drawer. Isughakbang na hindi niya gustong gawin, ngunit alam niyang kailangan. Nang sumapit ang gabi, habang mahimbing na natutulog si Sofia sa ilalim ng pangangalaga ng isang tapat na bodyguard, nagpasya si Mateo na pumunta sa lugar na sinabi ng estrangero. Ngunit hindi niya alam, si Fridya ay nakatago sa likod ng pintuan, narinig ang lahat ng usapan at nakita ang bawat kilos ni Mateo. Sa ilalim na madilim na tulay ng Pasig, kung saan ang amoy ng burak at ang tunog ng agos ng tubig ay tila isang babala, isang figura ang naghihintay. Isang lalaking suot ang itim na jacket, ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng sombrero. "Nasaan si Fridya?" ang tanong ng lalaki nang makita si Mateo. "Hindi ko siya dadalhin dito hanggat hindi ko alam kung sino ka at anong kinalaman mo sa kwintas na iniwan mo." Ang sagot ni Mateo. Ang kanyang kamay ay nasa loob ng kanyang Amerikana, handa sa anumang oras. Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang ulo. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha at doon nakita ni Mateo ang isang pilat na tumatawid sa kanyang kaliwang mata, isang pilat na pamilyar sa mga lumang dokumento ni Don Fernando. "Ang pangalan ko ay Julian," ang sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "At ang kwintas na yan? Ako ang nagbigay niyan sa ina ni Fridya bago siya nakilala ng tatay niya. Ako ang taong dapat ay tatay ni Fridya, kung hindi lamang siya ninakaw ng mga Della Vega." Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa likuran ng isang lumang post. Si Fridya ay nakatayo doon,
Ang kanyang muka ay maputla at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Anong sinabi mo? Ang hikbi ni Fridya. Sa sandaling iyon, isang itim na van ang mabilis na huminto sa gilid ng tulay. Bumukas ang pinto at bago pa man makakilos si Mateo, isang grupo ng mga lalaking nakamaskara ang mabilis na lumabas. Ngunit hindi si Fridya ang target nila, kundi ang lalaking nagangalang Julian. "Takbo, Fridya! Takbo!" Ang huling sigaw ni Julian bago siya tuluyang hilahin sa loob ng van. Si Fridya ay naiwang nakatayo sa gitna ng dilim. Ang kwintas ng kanyang ina ay mahigpit na nakakapit sa kanyang palad. Sino ang mga taong yon? At bakit ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao ay tila mas mapanganib pa kaysa sa lahat ng kaso ng mga De La Vega? Anak ako ng isang kasinungalingan, Mateo. Ang buong buhay ko, ang bawat hininga ko, ay tila isang nakaw na sandali mula sa isang kwentong hindi naman para sa akin. Ang boses ni Fridya ay parang isang marupok na sinulid, handang maputol sa gitna ng malamig at madilim na hangin sa ilalim ng tulay ng Pasig. Nakatayo siya doon. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kalsadang kinakaladkaran ng van na kumuha kay Julian. Ang amoy ng kalawang at napanis na tubig ay tila nanunuot sa kanyang balat. Ngunit ang mas masakit ay ang pakiramdam na ang kanyang sariling pagkatao ay unti-unting naglalaho sa dilim. Mabilis na lumapit si Mateo sa kanya. Ang kanyang muka ay bakas ng matinding pag-aalala. Hinawakan niya ang nanginginig na mga kamay ni Fridya. Pilit na ibinabalik ang init sa katawan ng babae. "Fridya, hindi tayo pwedeng manatili rito. Mapanganib na. Kailangan nating bumalik kay Sofia." "Bakit, Mateo? Bakit kailangan maging ganito kaguho ang lahat?" Ang hikbi ni Fridya. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila humahalo sa maruming agos ng ilog sa ibaba. Sabi ni Julian, "Ninakaw ako ng mga De La Vega." Ibig sabihin, ang taong kinilala kong ama, si Don Fernando, alam niya ba ang totoo? Pinili niya ba akong kupkupin para pagtakpan ng isang krimen? Hindi nakasagot si Mateo. Ang katahimikan niya ay tila isang kumpirmasyon na nagpabigat sa dibdib ni Fridya. Inalalayan niya ang babae patungo sa sasakyan. Ang bawat galaw ni Mateo ay puno ng proteksyon, tila isang kuta na pilit na humaharang sa mga pana ng tadhana. Nang makabalik sila sa condominium, ang paligid ay balot ng kapayapaan na tila isang pangungutya. Mahimbing na natutulog si Sofia sa kabilang silid, walang malay sa bagyong kasalukuyang sumisira sa mundo ng kanyang ina. Naupo si Fridya sa sahig ng sala, nakasandal sa malamig na pader, habang hawak-hawak ang kwintas na iniwan ni Julian. Lumapit si Mateo na may dalang maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Dahan-dahan niyang pinunasan ng dumi at putik sa mga paa ni Fridya. Ito ay isang golden moment, isang tahimik na serbisyo ng pagmamahal na nagpapakita na sa kabila ng dumi ng mundo, may mga kamay na handang maglinis at mag-alaga sa kanya. "Salamat, Mateo," ang mahinang bulong ni Fridya. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ng abogado. Sa sandaling iyon, ang kilig ay hindi nanggaling sa lito ng puso, kundi sa lalim ng tiwala. "Bakit mo pa rin ako tinutulungan? Na yung alam nating ang buhay ko ay isang malaking gulo, bakit hindi ka pa tumatalikod?" Hininto ni Mateo ang pagpupunas at tumingin ng diretsyo kay Fridya. "Dahil ang halaga mo, Fridya, ay hindi nakabase sa kung sino ang tunay mong ama o kung anong titulo ng lupa ang hawak mo. Tinutulungan kita dahil ikaw si Fridya, ang babaeng may pinakamalinis na puso na nakilala ko. At hinding-hindi ko hahayaan na ang mga aninunang nakaraan ay lamunin ang liwanag mo." Inabot ni Mateo ang kwintas at sinuri ang pendant. Napansin niya ang isang maliit na bitak sa gilid dito. Gamit ang isang maliit na karayom, dahan-dahan niyang binuksan ang isang nakatagong bahagi sa loob ng pendant. Doon, may nakitang isang maliit at nakatuping microfilm. "Ano yan?" tanong ni Fridya. Ang kuryosidad ay panandaliang nangihibabaw sa kanyang pighati. "Hindi ko alam, pero ito siguro ang dahilan kung bakit kinuha si Julian." Ang seryosong sagot ni Mateo. "Kailangan nating malaman kung anong laman ito, pero bago yon, kailangan nating harapin ang pinagmulan ng lahat ng ito."
Kinabukasan, sa kabila ng takot, nagpasya si Fridia na bisitahin si Doña Aurora sa loob ng kulungan. Nais niyang makita ang mukha ng babaeng sumira sa kanyang buhay mula pa noong simula. Sa likod na makapal na salamin ng visiting area, nakaupo si Doña Aurora. Wala na ang kanyang mga diamante. Wala na ang kanyang marangyang seda. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at puno ng kamandag. Nang makita niya si Fridia, isang mapang-uyang na ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang mga labi. "Nandito to ka na naman, ang paborito kong biktima." Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa speaker. "Anong gusto mo? Gusto mo bang humingi ng tawad dahil ipinakulong mo ako?" "Sino si Julian?" ang tanong ni Fridia. Ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng takot. "Sino siya sa buhay ng ina ko? At bakit mo ako kinuha mula sa kanya?" Natawa ng malakas si Doña Aurora, isang tunog na tila mga tuyong dahon na kinakalo sa semento. "Ah, nahanap ka na pala ng matandang yon. Akala ko ay tuluyan na siyang nabulok sa mga kalsada ng Maynila. Julian was a commoner, Fridia. Isang hamak na manggagawa. Ang ina mo, ang magandang si Elena, siya ay isang anghel na nahulog sa maling bisig." Lumapit si Doña Aurora sa salamin. Ang kanyang hininga ay nagdulot ng hamog sa ibabaw nito. "Ninakaw ka namin, hindi dahil mahal ka namin, kundi dahil ikaw ang susi sa lahat ng yaman ni Don Fernando. Isang batang walang malay na ginawa naming puhunan. You were never a daughter, Fridia. You were an insurance policy." "Hayop ka!" ang bulong ni Fridia. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling palad. "Sigaw ka lang, hiha. Pero tandaan mo ito," ang banta ni Doña Aurora. "Ang mga taong kumuha kay Julian, hindi sila sali sa akin. Sila ang mga taong mas makapangyarihan pa sa mga De La Vega. Sila ang tunay na may-ari ng BGC Land na kinababaliwan mo. At ngayon, alam na nilang hawak mo ang microfilm." Bago pa makapagsalita si Fridia, biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng kulungan. Isang kaguluhan ang naganap. Narinig ni Fridia ang malakas na pagbukas ng mga pinto at ang sigawan ng mga gwardiya. "Fridia! Tara na!" Ang sigaw ni Mateo mula sa kanyang likuran. Hinahila siya paalis sa silid. Sa gitna ng dilim, narinig ni Fridia ang huling bulong ni Doña Aurora. "Takbo, Fridia! Bago kanila magawang isang alaala na lang din." Sino ang mga taong tinutukoy ni Doña Aurora? At anong katotohanan ang nakatago sa microfilm na kayang pumatay ng sinumang humawak nito? Hindi ako isang anak. Isa lamang akong piraso ng papel na may halaga sa bangko. Ang katotohanang binitawan ni Doña Aurora ay mas masakit pa sa sampal, mas matalas pa sa anumang kutsil. Habang hinihila ni Mateo si Fridia sa madilim na pasilyo ng kulungan, ang boses ng matanda ay tila isang sumpa na nakabuntot sa bawat hakbang niya. Ang kaguluhan sa paligid, ang sigawan ng mga gwardiya, ang kalabog na mga rehas na bakal, at ang takot na namamayani sa hangin, ay tila isang malabong ingay lamang para kay Fridia. Ang tanging malinaw ay ang kanyang pagkawasak. "Fridia, tumingin ka sa akin! Huwag kang susuko sa dilim!" ang sigaw ni Mateo. Naramdaman ni Fridia ang mahigpit na pagkakahawak ng lalaki sa kanyang kamay. Sa gitna ng kawalan ng ilaw, ang mga kamay ni Mateo ang nagsilbing tanging koneksyon niya sa realidad. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso ng lalaki sa pamamagitan ng kanilang magkadikit na palad. Isang mabilis na ritmo na nagsasabing, "Nandito ako, hindi kita iiwan." Nang makalabas sila sa gusali at maramdaman ang malamig na hangin sa labas, agad silang sumakay sa sasakyan. Mabilis na pinaandar ni Mateo ang makina. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa side mirror, tinitingnan kung may sumusunod sa kanila. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay tila isang mabigat na pader. Ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Fridia at ang marahang pagpatak ng ulan sa bubungan ng sasakyan. "Insurance policy, Mateo. Iyon lang pala ang silbi ko sa mga De La Vega." Ang bulong ni Fridia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pait. 7 taon akong naging mabuting manugang. 7 taon akong naging tapat na asawa. Pero mula pa noong sanggol ako, itinakda na nila ang kapalaran ko bilang isang kasangkapan para sa yaman ni Don Fernando. "Fridia, pakinggan mo ako.
Ang malambot na boses ni Mateo ang bumasag sa kanyang pighati. Itinigil niya ang sasakyan sa isang madilim na gilid ng kalsada at humarap sa babae. Ang mga De La Vega ang nagtakda ng halaga mo sa loob ng mansyong iyon, pero hindi sila ang may-ari ng iyong pagkatao. You are more than their schemes. You are Fridia, isang inang handang ibuwis ang lahat para kay Sofia. Iyan ang katotohanan na hindi nila kailanman mabubura. Lumapit si Mateo at dahan-dahang pinunasan ang luha sa pisngi ni Fridia. Isang golden moment ang namayani sa pag-ita nila. Isang sandali ng matinding emosyon kung saan ang mga salita ay hindi na sapat. Isinandal ni Fridia ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo, hinahayaan ang kanyang sarili na maging marupok sa piling ng lalaking ito. Sa loob ng maliit na espasyo ng sasakyan, naramdaman niya ang isang uri ng kaligtasan na matagal na niyang hinahanap. Ang bangunang kape at tabako na nanatili sa Amerikana ni Mateo ay nagbigay sa kanya ng munting kapanatagan. Kailangan nating malaman kung anong laman ng microfilm na ito. Ang sabi ni Mateo matapos ang ilang sandali. Inilabas niya ang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Kung totoo ang sinabi ni Dunya Aurora, may mga taong mas makapangyarihan pa sa kanila ang naghahanap nito. Ito ang susi para mapalaya natin si Julian at para tuluyan ng makuha ang hustisya para sa ina mo. Pero paano si Sofia? Ang nag-aalalang tanong ni Fridia. Kung mapanganib ang mga taong ito, baka madamay ang anak ko. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon. Ang mariing pangako ni Mateo. Dadalhin ko kayo sa isang lugar na walang sinumang makakahanap sa inyo. Isang lumang rest house ng pamilya ko sa labas ng lungsod. Doon, magiging ligtas kayo. Habang naglalakbay sila patungo sa probinsya, pinagmamasdan ni Fridia ang natutulog na si Sofia sa backseat. Ang mukha ng bata ay tila isang angel, walang malay sa madilim na mundo na kasalukuyang nilalabanan ng kanyang ina. Hinawakan ni Fridia ang kwintas ng kanyang ina na muli niyang naisuot. Ang malamig na ginto sa kanyang balat ay tila nagpapaalala sa kanya ng responsibilidad na dala niya. Nang makarating sila sa rest house, isang lumang bahay na yari sa kahoy at bato na napapalibutan ng matatandang puno ng mangga, naramdaman ni Fridia ang isang uri ng kapayapaan. Ngunit sa likod ng kapayapaang yon ay ang kaba na tila isang aninong hindi humihiwalay. Pumasok si Mateo sa loob upang ihanda ang gamit para sa microfilm. Habang naghihintay, lumakad si Fridia sa balkonahe. Ang tunog ng mga kuliglig at ang malamig na simoy ng hangin ay tila bumubulong ng mga sikreto ng nakaraan. Dahan-dahang binuksan ni Mateo ang laptop at isinalpak ang microfilm scanner. Ang screen ay nagliwanag at unting lumabas ang mga imahen ng mga lumang dokumento, mga transaksyon sa bangko at ang isang larawan na nagpapatigil sa paghinga ni Fridia. Ito ay isang larawan ng kanyang ina, si Elena, kasama ang isang lalaking hindi si Julian at hindi rin si Don Fernando. Ang lalaki ay nakasuot ng uniforme ng isang mataas na opisyal at sa likod ng larawan ay may nakasulat na petsa at isang pangalan. General Arturo Montero. Mateo? Sino si General Montero? Ang tanong ni Fridia. Bago pa man makasagot si Mateo, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng rest house. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang nakakanghilong tunog ng sasakyang paparating. Hindi lamang isa, kundi marami. Fridia, kunin mo si Sofia, ngayon din! Ang sigaw ni Mateo habang binubunot ang kanyang baril. Sa gitna ng kadiliman, nakita ni Fridia ang mga pulang ilaw ng laser na tumatama sa dingding ng bahay. Ang mga De La Vega ay maaaring nasa kulungan, ngunit ang tunay na kalaban ay kakarating lang sa kanilang pintuan. Sino si General Montero sa buhay ni Elena? At hanggang saan ang kayang gawin ng mga taong ito upang makuha ang microfilm na hawak ni Fridia? Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang mamatay sa gitna ng dilim? O ang mabuhay sa isang mundong? Hindi ko na alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Ang bulong na iyon ni Fridia ay halos malunod sa dagundong ng kanyang sariling kaba. Sa loob ng madilim na silid ng rest house, yakap-yakap niya si Sofia ng higit pa sa higpit ng isang ina. Yakap niya ang bata na tila ito na ang huling sandali ng kanilang buhay.
Ang maliliit na pulang tuldok ng laser na gumagapang sa dingding ay tila mga mata ng kamatayan na naghahanap ng biktima. Sa bawat segundong lumilipas, ang amoy ng lumang kahoy at ang lamig ng gabi ay tila nagiging isang bilangguan. Fredia, makinig ka sa akin. Huwag kang titingin sa bintana. Huwag kang gagawa ng anumang ingay. Ang utos ni Mateo. Ang kanyang boses ay isang matatag na bulong sa gitna ng kaguluhan. Naramdaman ni Fredia ang kamay ni Mateo na humawak sa kanyang balikat. Isang haplos na pilit na nagpapakalma sa kanyang nanginginig na katawan. May daan palabas sa likod ng kusina. Dadalhin ko kaya doon. Mateo, sino sila? Bakit pati ikaw ay idinadamay nila? Ang hikbi ni Fredia. Ang bawat salita niya ay tila isang butil ng bubog na pumupunit sa kanyang lalamunan. Ito ba ang halaga ng microfilm na yon? Ang buhay nating lahat? Hindi lang ito tungkol sa microfilm, Fredia. Ang seryosong sagot ni Mateo habang inaalalayan silang tumayo. Ito ay tungkol kay General Montero. Siya ang utak sa likod ng lahat. Ang taong gumamit sa mga Delia Vega para nakawin ang iyong pagkatao. At ngayon, natatakot siyang malaman ng mundo ang katotohanan. Dahan-dahan silang gumapang patungo sa kusina. Ang bawat langit-ngit ng sahig na gawa sa Nara ay tila isang pagsabog sa pandinig ni Fredia. Nararamdaman niya ang pawis na gumagapang sa kanyang likod, ang bawat hininga niya ay tila isang pagsisikap na huwag sumigaw. Sa isang sandali, huminto si Mateo at hinarap si Fredia. Sa gitna ng dilim, ang kanilang mga mata ay nagtagpo isang golden moment kung saan ang lahat ng takot ay tinalo ng isang hindi masabing pangako. If anything happens, Fredia, take Sofia and run. Don't look back. Ang sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. I promise you, hinding-hindi ko hahayaang hawakan nila kayo. No, Mateo! Hindi kita iiwan! You've sacrificed enough for us! Ang pagsusumamo ni Fredia, ang kanyang mga luha ay muling pumatak sa kanyang pisngi. Ang kilig na nararamdaman niya sa presensya ni Mateo ay nahaluan ng matinding sakit. Bakit sa tuwing makakahanap siya ng rason para mabuhay, palagi itong may banta ng kamatayan? Hindi sumagot si Mateo. Sa halip, marahan niyang hinalikan ang no ni Fredia, isang mabilis, nuwit makahulugang paalam. Binuksan niya ang isang maliit na pinto sa ilalim ng lababo, isang lumang lagusan na patungo sa kagubatan sa likod ng bahay. Nang makalabas sila, ang lamig ng hamog ay sumalubong sa kanila. Mabilis silang tumakbo sa ilalim ng mga matatandang puno ng mangga. Ang mga tuyong dahon ay nagbibigay ng marahang tunog sa bawat hakbang. Ngunit hindi pa sila nakakalayo nang marinig nila ang tunog ng pagkabukas ng pintuan ng rest house at ang mabibigat na yabag ng mga bota sa loob. Hanapin sila! Huwag niyo silang hahayaang makatakas! Ang boses na iyon ay malamig, walang emosyon at tila nanggagaling sa isang taong sanay na sa pagpatay. Sa gitna ng pagtakbo, biglang natisod si Fredia. Napasigaw siya sa sakit nang tumama ang kanyang tuhod sa isang nakaungos na ugat ng puno. Agad siyang dinaluhan ni Mateo, ngunit bago pa man sila makatayo, isang malakas na ilaw mula sa flashlight ang tumama sa kanilang mga muka. Napatigil sila. Sa harap nila, nakatayo ang isang lalaking nakauniporme. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang mga mata ay tila gawa sa yelo. General Arturo Montero. The microfilm, Attorney Valeriano. Ibigay mo sa akin at hahayaan ko ang babaeng yan at ang kanyang anak na mabuhay ng tahimik sa kung saang sulok ng mundo. Ang sabi ng general. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol. Hindi ko kayo pinagkakatiwalaan, General. Ang sagot ni Mateo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa baril, ngunit alam niyang hindi niya kayang talunin ang isang buong squad ng mga sundalo. Tumingin ang general kay Fredia, isang mapang-uyam ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. You look so much like your mother, Elena. Sayang. Kung naging masunurin lang sana siya noon, hindi sana kailangang humantong sa ganito ang lahat. Ano ang ginawa mo sa ina ko? Ang sigaw ni Fredia. Ang galit ay unti-unting nangingibabaw sa kanyang takot. Ninakaw mo ang buhay niya, at ngayon gusto mo ring itago ang katotohanan. Ang katotohanan ay para lamang sa mga taong may kapangyarihang panindigan ito, Fredia, ang sagot ng general. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang senyales para sa kanyang mga tauhan na lumapit.
Ngunit bago pa man sila makakilos, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa kadiliman ng kagubatan. Bitawan niyo ang anak ko! Isang figura ang lumitaw mula sa likod ng mga puno, si Julian. Duguan ang kanyang damit, bugbog ang kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng tapang na tila nanggagaling sa kabilang buhay. May hawak siyang isang lumang granada. Ang metsa ay tila handa ng bunutin. Julian! Ang sigaw ni Fridia. Tumakbo na kayo, Fridia! Mateo, ilayo mo sila rito! Ang sigaw ni Julian. Tumingin siya sa general nang may matinding puot. Tapos na ang paghahari mo, Montero. Kasama mo kaming babagsak sa impyer nung ikaw mismo ang gumawa. Sa gitna ng kaguluhan, hinila ni Mateo si Fridia at Sofia patungo sa kalsada kung saan nakatago ang isa pa niyang sasakyan. Naririnig ni Fridia ang mga sigawan at ang kaguluhan sa likuran nila, ngunit hindi na siya lumingon. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ni Sofia at ang huling tingin sa kanya ni Julian, isang tingin ng isang ama na handang ibigay ang lahat para sa kanyang anak. Nang makalayo na sila, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga puno at ang ingay ng mga sasakyang mabilis na nag-aalis ang pumuno sa gabi. Hindi alam ni Fridia kung ano ang nangyari kay Julian, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang kumpirmasyon ng isang malaking sakripisyo. Mateo, wala na ba siya? Ang mahinang tanong ni Fridia habang mabilis silang bumabagtas sa madilim na highway. Hindi sumagot si Mateo, ngunit ang mahigpit niyang pagkakahawak sa manibela at ang mga luhang dahan-dahang tumutulo sa kanyang mga mata ang nagsilbing sagot. Ang microfilm, Fridia. Ang bulong ni Mateo matapos ang mahabang katahimikan. Nasa akin pa rin. Hindi tayo hihinto hanggat hindi nababayaran ang bawat buhay na nawala. Ngunit habang tinitingnan ni Fridia ang natutulog na si Sofia, isang panibagong takot ang pumasok sa kanyang isipan. Ang general ay hindi titigil. At ang katotohanang hawak nila ay hindi lamang makakapagpalaya sa kanila. Maaari rin itong maging mitsan ng kanilang tuluyang pagkawasak. Saan sila pupunta ngayon? At sino pa ang handang mamatay para sa isang katotohanang matagal nang ibinaon sa ilalim ng BGC? Ang bawat patak ng luha mo ngayon, Fridia, ay nagiging lason na unti-unting lulunod sa kanila. Huwag kang susuko. Hindi tayo tumakbo para lang magtago. Tumakbo tayo para kumuha ng buwelo sa ating pagbabalik. Ang boses ni Mateo ay tila isang angkla sa gitna ng nagnangalit na dagat. Nakatayo sila sa loob ng isang maliit at abandonadong apartment sa kailaliman ng Maynila. Ang huling taguan na hindi alam ng kahit sino. Ang amoy ng alikabok at lumang simento ay tila naging amoy ng kaligtasan para kay Fridia. Nakaupo siya sa gilid ng isang lumang kama. Pinagmamasdan ang mahimbing na tulog ni Sofia. Ang bata ay pagod na pagod. Ang kanyang munting pisingi ay tuyo na sa luha. Ngunit ang kanyang mga daliri ay mahigpit pa ring nakakapit sa damit ni Fridia. Namatay si Julian para sa atin, Mateo. Ang mahinang bulong ni Fridia. Ang kanyang tinig ay basag, puno ng bigat ng pagsisisi. Isang taong hindi ko man lang nayakap ng matagal. Isang taong hindi ko man lang natawag na tatay. Bakit kailangang dumanak ang dugo para lang makuha ko ang katarungang ito? Dahan-dahang lumapit si Mateo at lumuhod sa harap ni Fridia. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ng babae. Ang init ng kanyang mga palad ay nagsilbing gamot sa nanginginig na kalamnan ni Fridia. Hindi namatay si Julian ng walang saysay, Fridia. Ibinigay niya sa atin ang oras. At ang oras na yon ang gagamitin natin para ilabas ang katotohanang nasa microfilm na ito. This is no longer just about the BGC land. It's about justice for your mother, for Julian, and for your stolen life. Isang golden moment ang namayani sa pag-itan nila sa gitna ng madilim na silid. Sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na kandila, ang mga mata ni Mateo ay nagniningning sa katapatan. Fridia, look at me. I'm not just your lawyer anymore. I'm your shield. Hinding-hindi ko hahayaang mawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Magtiwala ka sa akin. Dahan-dahang isinandal ni Fridia ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Ang pagod at takot niya ay tila sandaling nagpahinga.
Salamat, Mateo. You were the only person who stayed when the world turned its back on me. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, inilabas ni Mateo ang microfilm at ang kanyang laptop. Gamit ang isang device na mabilis ning nakuha bago sila tumakas, binuksan nila ang mga file. Ang mga dokumento sa screen ay tila mga anino ng nakaraan na untunting nagkakaroon ng anyo. Diyos ko, ang tanging nasabi ni Mateo. Ano yan, Mateo? Tanong ni Fridia, lumalapit sa screen. Hindi lang pala land grabbing ang ginawa ni General Montero at ng mga Delia Vega. Ang microfilm na ito ay naglalaman ng mga ebidensya ng money laundering mula sa pondo ng gobyerno na idinaan sa mga Peking Foundation ni Doña Aurora. At ang nanay mo, si Elena, hindi siya namatay sa aksidente. She was a whistleblower. She was going to reveal everything kaya nila siya pinatahimik. Nanginig ang buong katawan ni Fridia. Ang katotohanan ay mas malupit pa sa kanyang imahinasyon. Ang kanyang ina ay pinatay ng mga taong kinilala niyang pamilya. They killed her. They killed my mother and then they took me as a trophy. Ang hayop nila! Ang kakapal na mukha nila! This is our smoking gun, Fridia, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Bukas, ilalabas natin ito sa lahat ng media outlets. We will bypass the local police that Montero controls. I'll go straight to the International Human Rights Commission and the Ombudsman. Sisiguraduhin natin wala nang matatagon ang general at ang mga De La Vega. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang mahinang hikbi ang narinig nila mula sa kama. Nagising si Sofia. Ang bata ay nakatingin sa screen. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot nang makita ang larawan ni General Montero. Ang lalaking humahabol sa kanila sa kagubatan. Mommy, is the scary man coming back? Ang tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay nanginginig. Mabilis na dinaluhan ni Fridia ang anak at niyakap ito ng buong higpit. No, baby. Mommy and Attorney Mateo are making sure na hindi na siya makakalapit sa atin. We are going to win, Sofia. Maniwala ka kay Mommy. Tumingin si Sofia kay Mateo. Pagkatapos ay muling tumingin kay Fridia. Mommy, I'm sorry. I'm sorry if I believed Grandma. I love you, Mommy. Don't leave me again. Ang mga salitang iyon ni Sofia ay tila isang lunas sa lahat ng sugat ni Fridia. Ang pagkilala ng kanyang anak ay ang pinakamahalagang tagumpay na nakuha niya sa buong buhay niya. I will never leave you, anak, kahit ano ang mangyari. Kinabukasan, habang naghahanda si Mateo para ilabas ang ebidensya, isang balita ang sumabog sa telebisyon. Isang malaking sunog ang naganap sa loob ng kulungan kung saan nakapiit si Doña Aurora de la Vega at ang kanyang anak na si Marco. Ayon sa inisyal na ulat, walang nakaligtas sa nasabing insidente. Nabitawan ni Fridia ang hawak niyang baso. Ang pagkabasag nito sa sahig ay tila echo ng kanyang naguguluhang isipan. Mateo? Patay na sila? Ang tanong ni Fridia. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Tumingin si Mateo sa screen. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Hindi ito aksidente, Fridia. Montero is cleaning up his mess. Pinatay niya ang sarili niyang mga kasabwat para walang magsalita laban sa kanya. We need to move now, or else tayo ang susunod. Ngunit bago pa man sila makalabas ng apartment, isang marahang katok ang narinig sa pinto. Hindi ito ang malakas na katok ng mga sundalo. Ito ay isang mahina, tila nag-aalin lang ang katok. Sino yan? Ang tanong ni Mateo. Ang kanyang kamay ay nasa kanyang baril. Attorney, si Aling Rosa ito. May dala kong balita tungkol kay Julian. Buhay siya, pero hindi siya ligtas. Nagkatinginan si Fridia at Mateo. Ang laban ay papasok na sa huling yugto. Isang yugto kung saan ang buhay at kamatayan ay magtatagpo sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Hindi sapat ang yaman para punan ng isang pusong ninakawan ng katotohanan. Ngunit sapat ang katotohanan para palayain ang isang kaluluwang matagal nang nakakulong sa dilim. Ang mga salitang ito ay tila isang mantra na paulit-ulit na naririnig ni Fridia sa kanyang isipan habang pinagmamasdan niya ang dahan-dahang pagbubukas ng pinto ng apartment.
Pumasok si Aling Rosa. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod at takot. Ngunit may isang uri ng liwanag sa kanyang mga mata na nagbigay ng panibagong pag-asa kay Fridia. Ang matanda ay humihingal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang braso ni Fridia. Hiha, buhay si Julian. Dinala siya ng ilang mga tapat na tauhan ng iyong ama sa isang maliit na klinika sa labas ng lungsod. Ang balita ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba at tuwa. Sugatan siya, Fridia. Ngunit ang sabi niya, huwag daw kayong hihinto. Hawak niya na ang huling balalaban sa general. Naramdaman ni Fridia ang isang matinding bugso ng emosyon. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng umagos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng pasasalamat. Tumingin siya kay Mateo na kasalukuyang nakatayo sa tabi ng bintana. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng determinasyon. Attorney, we have to do this now. Hindi na tayo pwedeng maghintay para sa tamang pagkakataon. Tayo mismo ang gagawa ng pagkakataon, ang maring sabi ni Fridia. Ang kanyang boses ay hindi na ang mahinang boses ng biktima, kundi ang boses ng isang babaeng handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Handa na ang lahat, Fridia, ang sagot ni Mateo. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Fridia. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo sa isang mahigpit na pagkakahawak. Isubpangako na hanggang sa huli, sila ay magkasama. I've sent the encrypted files to the international news agencies and the Blue Ribbon Committee. In 30 minutes, the whole world will know the crimes of General Arturo Montero and the corruption within the De La Vega Empire. Isang golden moment ang namayani sa silid nang lumapit si Sofia at yumakap sa binti ni Fridia. Ang bata ay tumingala sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Mommy, you're a superhero, right? Sabi ni Attorney Mateo, pinapaalis mo na daw ang mga monsters. Binuhat ni Fridia ang anak at hinalikan ito sa no. Yes, baby. Monsters are going away. And soon, we are going to meet your Lolo Julian. Nang sumapit ang 10:00 ng umaga, ang bawat screen sa buong bansa, mula sa malalaking billboard sa EDSA hanggang sa maliliit na cellphone ng mga ordinaryong mamamayan, ay naglaman ng isang balita na yumanig sa pundasyon ng lipunan. Ang mga dokumento mula sa microfilm, ang mga recording ng usapan ni General Montero, at ang ebidensya ng pagpatay kay Elena ay nailathala. Saksi ang buong bansa sa pagbagsak ng isang higante. Sa telebisyon, nakita ni Fridia ang live broadcast ng pagsalakay ng mga awtoridad sa headquarters ni General Montero. Nakita niya ang general na dati ay tila isang Diyos sa kanyang uniforme, na ngayon ay nakaposas at nakayuko, pinalilibutan ng mga kamera at ng galit ng publiko. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na parang usok sa hangin. Ngunit para kay Fridia, ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nakakulong ang kanyang mga kaaway. Ang tunay na tagumpay ay nang makarating sila sa klinika kung nasaan si Julian. Sa loob ng isang maliit at malinis na silid, nakahiga si Julian. Ang kanyang ulo ay may benda, ang kanyang katawan ay puno ng galos. Ngunit nang makita niya si Fridia, isang matatamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahang lumapit si Fridia, ang kanyang puso ay tila sasabog sa saya. Tatay? Ang unang pagkakataon na binitawan ni Fridia ang salitang iyon. Isang salita na puno ng 7 taon ng pangungulila at isang buong buhay ng paghahanap. Fridia, ang aking munting Elena, ang paos na boses ni Julian habang hinahawakan ang kamay ng kanyang anak. Patawarin mo ako kung hindi kita nagawang protektahan noon. Patawarin mo ako kung kailangan mo pagdaanan ang lahat ng ito. Wala kang dapat ihingi ng tawad, tatay. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Salamat dahil bumalik ka. Ang hikbi ni Fridia habang isinasandal ang kanyang mukha sa kamay ng ama. Nakatayo si Mateo sa tabi ng pintuan. Pinagmamasdan ang muling pagkikita ng mag-ama. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang palad. Si Sofia. Attorney, is he my lolo? Tanong ng bata. Yes, Sofia. He is the bravest man I know next to your mommy, ang sagot ni Mateo.
Ang kanyang mga mata ay bahagyang mamasa-masa rin. Makalipas ang ilang linggo, tumayo si Fridia sa gitna ng malawak na lupain sa BGC. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang bakanting lote na puno ng alikabok at mga plano ng korporasyon. Ito ay magiging pundasyon ng Elena Sanctuary, isang center para sa mga kababaihan at batang biktima ng pang-aabuso at kawalang katarungan. Ang hangin ng BGC ay tila bumubulong ng kapayapaan. Wala na ang takot, wala na ang banta. Tumingin si Fridia sa langit, ramdam ang presensya ng kanyang ina na tila nakangiti mula sa kabilang buhay. Nagawa natin, ina, malaya na tayo. Ang bulong ni Fridia. Naramdaman niya ang isang bisig na pumalupot sa kanyang bewang. Si Mateo. Isinandang ni Mateo ang kanyang ulo sa balikat ni Fridia habang pinagmamasdan nila si Sofia na masayang tumatakbo sa damuhan kasama ang gumagaling na si Julian. Anong iniisip mo? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Iniisip ko na ang bawat pagsubok, ang bawat luha ay nadala sa akin dito. Sa bisig mo at sa piling ng pamilyang tunay na nagmamahal sa akin. Ang sagot ni Fridia. Humarap siya kay Mateo at sa unang pagkakataon, ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang matamis at matagal na halik. Isang halik na nagsasabing ang bagyo ay tapos na at ang bahagare ay narito na para manatili. Ang babaeng itinapon sa ulan, ang babaeng itinuring na insurance policy ay pumanaw na. Ang natira ay si Fridia, ang may-ari ng kanyang sariling tadhana, ang reyna ng kanyang sariling puso. Lumipas ang isang taon na tila isang mabilis na agos ng malinis na tubig, tinatangay ang mga huling bakas ng putik mula sa nakaraan. Ang sikat ng araw sa BGC ay hindi na tila nakakasilaw at mapanghusga. Sa halip, ito ay tila isang mainit na yakap na nagbibigay buhay sa Elena's Sanctuary. Ang puting gusali na itinayo ni Fridia sa mismong lupang naging mitya ng kanyang pagdurusa ay puno na ngayon ng tawanan ng mga batang naglalaro at mga kababaihang muling nahanap ang kanilang tinig. Nakatayo si Fridia sa balkona ng kanyang opisina. Pinagmamasdan ang mga bulaklak sa hardin na sumasayaw sa ihip ng hangin. Hawak niya ang isang tasa ng tsaa at sa kanyang daliri ay kumikinang ang isang simpleng singsing. Isub pangako ng katapatan mula kay Mateo na higit pa sa anumang diamante ng mga De La Vega. Masyado ka na namang malalim mag-isip, Mrs. Valeriano. Ang malambot na boses ni Mateo ay narinig niya mula sa likuran. Naramdaman ni Fridia ang mga bisig ng lalaki na pumarada sa kanyang bewang. Ang baba nito ay marahang nakapatong sa kanyang balikat. Napanghiti si Fridia, isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa. Iniisip ko lang, Mateo, ang laki ng pinagbago ng lahat. Minsan, nakakalimutan ko na ako rin pala yung babaeng nakaluhod sa ulan nun, basang-basa at walang matuluyan. That woman is a hero, Fridia. Kung hindi dahil sa kanya, wala ang lahat ng ito, ang sabi ni Mateo, bago marahang hinalikan ang kanyang pisingi. Justice has been served. Montero is spending his life behind bars, at ang mga ari-arian ng mga De La Vega ay napunta na sa mga taong tunay na ninakawan nila. Wala ng multo na hahabol sa atin. Napabuntong hininga si Fridia. Napatawad na ba niya sila? Ang galit ay wala na. Pinalitan na ng isang uri ng tahimik na pag-unawa. Hindi niya makakalimutan ang sakit, ngunit hindi na nito hawak ang kaning leeg. Hinayaan na niya ang tadhana at ang batas ang humawak sa kanilang mga kasalanan. Para sa kanya, ang tunay na kapatawaran ay ang hindi na pagpapahintulot sa nakaraan na sirain ang kanyang kasalukuyan. Mommy! Daddy! Lolo Julian says the cake is ready! Ang sigaw ni Sofia habang patakbong lumalapit sa kanila. Ang bata ay kulay na kulay ang mga pisngi, puno ng buhay at kislap sa mga mata. Kasunod niya si Julian na bagaman may tungkod na ay bakas ang kalakasan at ang isang uri ng kapayapa ang matagan na ipinagkait sa kanya. Halika na, Fridia. Naghihintay ang pamilya natin. Ang paanyaya ni Mateo. Habang naglalakad sila patungo sa loob, tumigil sandali si Fridia at hinawakan ang kwintas ng kanyang ina na suot pa rin niya. Alam niyang sa bawat ngiti ni Sofia at sa bawat pagmamahal ni Mateo,
Ang pangarap ni Elena at ang sakripisyo ni Julian ay nagpapatuloy. Natutunan ni Fridia na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga titulo ng lupa o sa taas ng mga gusali. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang bumangon matapos madapa, ang lakas na magmahal matapos masugatan, at ang biyaya ng isang pamilyang tatanggapin ka kahit ikaw ay durog na durog na. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi na isang melodrama ng pighati. Ito ay isang kanta ng pag-asa na paulit-ulit na aawitan ng hangin sa BGC, nagpapaalala sa lahat na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, ang umaga ay laging darating. Dala ang katarungan, pag-ibig, at ang amoy ng bagong simula.